Paano i-solve ang pyramix? Una, pumili muna kayo ng isang kulay na isosolve. Halimbawa, yellow. Then, hahanapin natin siya sa tip. Hanapin natin yung tatlong tip na pare-pares may yellow. Itong tip na to, walang yellow. Ito may yellow. Then, ito, may yellow din. At saka ito. So, since magkakasama sila dito sa face na to, lahat ng yellow ay ihaharap natin. Yan. Dapat sa isang face, makikita mo yung tatlong tip na pare-pares yellow. Pagkatapos, ang susunod naman nating hanapin ay yung mga yellow sa gitna. Ito, okay na to, may yellow na. Then, itong dalawang to na lang ang kulang. At mahanap lang natin siya sa palibot ng tip. Halimbawa, dito. Hanapin nyo lang dito sa palibot ng tip. Ito yon. Tapat nyo yung tip na yellow. Then, isama nyo siya papunta dun sa base or dun sa face na binubuo natin. Dito na lang. Hanapin nyo lang sa malapit sa tip. So, ito yung yellow. Tapat nyo yung tip. Then, isama natin siya pababa. So, dapat, may mabubuo kayo na parang Mitsubishi logo. Dito lang tayo nakatingin. Pagtapos nun, kapag kumpleto na yung tatlo, kailangan naman nating hanapin yung mga yellow na kailangan nating ilagay dito. So, ito may isa ng yellow. At tama naman siya. Kasi kailangan, kung maglalagay kayo ng yellow dito, dapat magiging pare-parehas ng kulay yung nandito. So, ito, tama na yung position ng yellow na to. Then, hanapin natin yung iba pa. So, etong yellow na binubuo natin, yan yung magiging base natin. Pwede na natin yan ilagay sa ilalim. Then, yung mga yellow na nawawala pa, dito lang natin siya hanapin sa pangalawang layer. Halimbawa, ito, yellow and red. Since red yung kasama ng yellow, ibig sabihin dito natin siya ilalagay. Kasi, ito yung red. Dito ilalagay yung yellow, tapos nandito nakapwesto yung red. Kapag ganyan, ang gagawin po natin, yung red na part, kailangan yun yung nakikita natin sa harap. So, i-turn lang natin to. Ayan. So, ito na yung red. Dapat yung yellow ay nandun sa likod. Saka natin siya i-insert dito. Pag in-insert, since nandito yung piece na kailangan natin i-insert, ang itataas nyo ay yung opposite side. Taas, then insert nyo, insert, and then ibabalik nyo lang. Baba. Ito na siya. Then yung dito naman. So ang kailangan natin dito, yellow and green. Ang yellow and green ay nandito. Dito natin siya i-solve. Kailangan lang natin i-turn itong part na to. Ito na siya. Ang sabi sa inyo kanina, bago natin siya i-insert, kailangan yung green ang nasa harap natin at yung yellow na kulay ng base ay nasa likod. Ikot pa natin ulit. Ito na yung green, so nakaharap na sa atin. Yung yellow ay nasa likod. Since nandito siya sa kaliwa, ang unang itataas natin ay sa kanan. Taas, then insert, balik. Buo na ang ating base. Dito naman, sa second layer, meron lang kayong tatlong posibleng cases na makuha. Una, ayan, ganito yung itsura. Yung tip, i-ayos lang natin. Then, itapat natin yung edge sa tamang kulay. Ayan. Kung makikita nyo, ang tanging na ibang kulay na lang ay itong part na to. So, para masolve naman natin yan, titingnan lang natin kung saan natin dapat dalhin yung kulay na nasa harap natin. Halimbawa, itong blue. So, kailangan natin siyang dalhin dito sa part na to, sa kaliwang side. Kasi ito yung kasama niya, blue. Blue, and then blue. Ibig sabihin ito, kailangan nating dalhin dito. Pag ganun, ang unang move natin ay manggagaling dito sa side na to, kung saan nyo siya dadalhin. So, ang tanging galaw lang natin, itong part na to, taas, baba, taas, baba. Habang dito naman sa side na to, ipupush lang natin siya papunta doon sa kaliwa. Kasi doon natin dadalhin yung kulay blue. So, gawin lang natin, taas, push sa kaliwa, baba, push ulit sa kaliwa, taas, push, baba, push. So, buo na siya. Another case na posibleng nyo ma-encounter ay ganito. Tatlong magkakaibang kulay, dalawang parehas, isang naiiba, dalawang parehas, isang naiiba. Ang gagawin natin dito, una, hanapin natin yung edge na posibleng mapunta sa tamang position. Tingnan lang natin ang ganito yung pyramix. So, kung makikita nyo, ito red and green, pero ang pinupwestohan niya ay red and blue, so mali yung position. Dito, red and blue, green and blue dapat ang nandito. Tapos dito naman, green and blue, dapat ay green and red yung nakalagay dito. So, meron lang isang piece dyan na posibleng mapunta sa tamang posisyon. Yun yung hanapin natin. Ikot lang natin to. Okay, so dito, meron ng isang piece or isang edge piece na nasa tamang posisyon. Ito yon, green and blue. So, nandito na siya sa side ng green and blue. Pag ganon, kapag ganon, itong part na to na nasa tamang posisyon ay ilalagay natin sa likod. Ito yon, sa likod. Dito tayo haharap. Ang magiging movement lang natin ay down, down, up, up. Parang ganon. So, magsisimula tayo dun sa naiibang kulay. Down. Then, ida-down din natin yung kabila. Down. Then, babalik lang natin. Up. Balik din yung kabila. Up.
So, may isang piece na lalabas dyan. Ito yun. Insert lang natin siya. So, para ma-insert natin, iharap muna natin sa atin yung red. Ayan, nasa likod yung yellow. Tapos katulad ng ginawa natin kanina. Taas, insert, baba. And that's it. Tapos na. Another case na posibleng nyo ma-encounter ay ganito. Meron na lang kayong dalawang edge na naka-flip. So, ito, kailangan lang natin i-flip. Ito din, kailangan i-flip. So, ang movement dito ay katulad ng ginawa natin kanina. Dalawang down, dalawang up. Tapos, babalik rin lang natin. Ganito po. Down, and then down. Tapos balik. Balik sa kaliwa, balik sa kanan. After nun, hahawakan naman natin, bibitawan natin to, tong part na to. And then, hawakan natin tong tip. Dito tayo haharap sa kabilang face. Then, baliktad naman yung gagawin natin. Kanina, down, down, tapos up, up. Dito naman, up muna tayo. Up, up, and then down, down. Buo na yung cube. And that's how you solve pyraminx.